Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Hello po sa inyo lahat, si Dr. Gary C. po ito at nanonood kayo ng Gabay sa Kalusugan. Alam nyo, mula bata ako, naalala ko na yung paggamit ng Vicks. Ay pag may ubo ko, alam ko yung mother ko nagpapahid ng Vicks sa akin dibdib. Ganon din po siguro lahat sa inyo na nanonood ngayon. Wala siguro sa inyo ni isa na hindi kilala ang Vicks Vaporub, di ho ba? Ngayon, nadaanan ko lang, biglang nabasa ko na meron bang danger ang paggamit ng Vicks? So, pinag-aralan ko. So, ang unang tanong, ligtas bang magpahid ng Vicks Vaporub sa ilong? I'm sure marami sa inyong gumagawa niyan. Yung iba, baaring may sipon, naglalagay sila ng Vicks sa ilong. O kaya yung iba naman, nakasanayan na. Ang sarap daw ng tulog pag nakasinghot ng Vicks. Ayan ang pag-uusapan natin. Pero dito sa Gabay sa Kalusugan, hindi naman pwedeng pag-usapan kagad yung negative effect. Pag-usapan din natin yung benefits ng paggamit ng Vicks Vaporub. Hops, for your information, hindi ito paid advertisement. Gusto ko lang himayin natin yung kilalang-kilala natin at traditional na nating pinampampahid sa ating dibdib, ilong, kung saan man masasakit na katawan, di ba? May alam nga ako, nagpapahid pa nga sa paa, sa talampakan, susuotan ng medyas at matutulog. Ang sarap daw ng tulog. Sige, pag-usapan natin. Pero history mo na, sino ba nakatuklas na itong Vicks Vaporub? Eto po. Yung pangalan niya, Langsford Richardson. Wala naman dyan Vicks . Kadalasan kasi pag sinabing Alzheimer, ang nakatuklas si Dr. Alzheimer. Parkinson, si Dr. Parkinson. Pero hindi naman sinabing Richardson, Vaporub, di ba? Vicks . Abay, may history yan. Etong si Langford Richardson, pinanganak noong December 1858 at pumanaw na yan noong 1919 sa edad na 65. At itong Amerikanong pharmacist na to ay nakatira yan sa Selma, North Carolina. Okay, sa Amerika po yan. Ang tanong, ano nangyari dito kay Richardson? Bakit natuklasan niya itong Vicks? Meron po siyang 3 anak at kadalasan itong mga anak niya ay palaging inuubo. Yung kanyang anak na ang pangalan ay Smith Richardson. Nung to'y bata, palagi na lang may ubo. Kaya since pharmacist siya, pinagsama-sama niya yung mga alam niyang maaring makatulong para guminhawa ang paghinga ng kanyang anak. At yun ang kanyang natuklasan ngayon. Yung pamahid na yon na naimbento niya ay hindi naman pinangalan niya ng Vicks nung una. Ngayon, nagkataon na yung kanyang brother-in-law na isang doktor may-ari ng isang pharmacy. Binili niya ngayon yung pharmacy na yan. Noong 1890, siya na ang nagmay-ari ng retail drugstore ng kanyang brother-in-law na isang doktor na ang pangalan Dr. John Vick. John Vick ng Greensboro, North Carolina. Yan, dyan na nag-umpisa. So, nung binili niya yan, hindi pa rin niya pinangalan na Vicks Vaporub. Ang pinangalan niya, doon sa kanyang natuklasan, ay yung tinatawag na croup pneumonia salve. Itong croup, ibig sabihin yung ubo ka ng ubo, continuous na ubo ng ubo. At maganda raw sa pneumonia. Itong salve naman ay parang recipe, parang ganon, na solution, ganon. So, pinangalan niya yan ng ganyan noong 1891. Doon pa rin sa Greensboro, North Carolina. Sa katunayan, ito yung botelya noon. So, nakalagay dyan, pangalan ng company kasi nung kanyang brother-in-law ay Vicks . So, ginamit niya yung Vicks doon, pero hindi yan yung pangalan ng product. Ang pangalan ng product, kung mapapansin niya, dahil sa lumang botelya, croup pneumonia salve. Yan ang pangalan. So, yan na. Nung pinangalan niya ngayon, binago niya pa ulit yung pangalan. Pinangalan niya ng Vicks Family Remedies. Vicks Family Remedies. At ang logo ganito. Parang kulto pa nga kung titingnan nyo, no? Vicks Family Remedies. Kung mapapansin nyo, doon sa triangulo na yan, yung pinakataas may letter L. Dahil sa kanyang pangalan, Langsford. Yung kabilang dulo, sa may kaliwa, may letter R. Dahil sa kanyang apelido. Di ba? Na ang apelido niya ay, ano yung sinabi ko? Richardson, di ba? At yung letter D naman na nakikita nyo sa dulo namang kabila, diyan siya nag-aral sa eskwela na tinatawag na Davidson College. Aba, so linagay niya yung L
Sa taas, R, tsaka D, tapos nakalagay Vicks Family Remedies. Hindi Vaporub ang nakalagay, ha. At kung mapansin nyo po, yung Vicks, dahil doon sa apelido ng kanyang brother-in-law, kaya may apostrophe S. Vicks. So, ang apelido ng brother-in-law, Vic lang, di ba? Vic. Galing sa salitang parang victory, victorious, champion, ganyan. Then later on, naglabas na sila ng commercial. Noong 1905, inintroduce na yung Vicks. Ang pangalan pa nito ay Vicks Magic Group Salve. So, hindi pa rin Vicks. Kaya yung Vicks Vaporub, 1912 na nung lumabas. So, sa kanilang unang TV commercial, ganyan pa ang makikita. At ang kanilang slogan, never go to bed with a cold without Vicks Vaporub nung 1912. Yan. So, yan ang unang-unang pakete na makikita nyo. At mula nun, naglabasan na yung mga iba-ibang klaseng Vicks. So, may Vicks Candy Drop, no? Yung para sa ubo. Meron ng inhaler. At yung Vicks Formula 44. Yan. So, mga kinalaunan na yan. Pero, kung gusto natin malaman yung totoong history ngayon, yung ngayon, binili na po yan. Yung Vicks na yan, binili na po yan ng malaking kumpanya na tinatawag na Procter & Gamble noong 1985. Yun ang storya. Binili sa halagang 1.2 billion. 1.2 billion dollars. O yan. So ngayon, yung Richardson saka Vicks na magbayaw na company nila ay ginawa na ngayon parang under Procter & Gamble. 1985 nagsimula. Yan. So, may history na po tayo ng Vicks, di ba? Nice to know, di ba? Ngayon, ano po ba ang ingredients na itong Vicks Vaporub na to? Eto. Kung matitignan nyo po ngayon, kung kayo po'y nasa bahay nyo at meron kayong hawak dyan na Vicks, ano man na hawak nyo, yung inhaler o kung ano man, mapapansin nyo may tatlong main ingredients dyan. Camphor, menthol, saka eucalyptus oil. Okay. So, ito po, hawak ko po no? So, ang logo, mula nung ito'y na-acquire ng Procter & Gamble, ay ganyan na po, parang triangulo, pero binaliktad. Yung sinasabi kong parang kulto, no? Binaliktad. Ginawang ganyan. Pag ganon. So, inverted triangle na. Tapos, Vicks lang ang nakalagay. Yan na yung logo, Vicks. Okay, malinaw, ha? Ngayon, ano itong tatlong sinasabi kong camphor, menthol, eucalyptus? Baka sasabihin ng iba sa inyo, ay mga natural ingredients yan galing sa puno at kung ano-ano. Pero yung camphor po, kilalang synthetic po yan. Hindi na po yan tinatawag na natural. Bagamat, yan ay sinasabing galing sa camphor tree. Ito'y isang tinatawag na gummy, parang goma, volatile, aromatic crystal compound, no? Na nakukuha sa puno o sa mga bark ng camphor tree. Ginagamit to, kilala yung katas nito para as liniment o ginagamit na mild topical analgesic. So, ibig sabihin ng analgesic, pamatay ng sakit. Pero mild topical analgesic lang yan. Ha? Hindi yan talagang pag pinahid mo, mawawala yung sakit. Okay? So, ito po'y ginagamit din as an insect repellent. Yan yung camphor. Kaya marami siguro sa inyo na ang Vicks ginagamit pang patay ng, hindi pang patay, pang iwas sa kagat ng lamok. O kaya, pag may kagat ng lamok, pinapahid nyo. Pwede po yun. Okay. Ano naman yung menthol? Menthol, di ba? May sigarilong menthol, di ba? So, ang menthol naman ay kilalang crystalline alcohol na nakukuha din yan sa mga mint oil. Ito ay may amoy na napakabango o malamig. Yan ang katangian ng mga peppermint. Okay, kami nakakain candy, di ba na? Peppermint. So, ang menthol, pwedeng kainin kung totoosin, no? So, yan yung laman din ng mga sigarilyo na parang malamig. Pag hinitit, ang lamig ng pakiramdam. Yung eucalyptus naman, ang eucalyptus naman ay galing din sa puno. Okay? Australian evergreen trees ang tawag doon sa pinagkukunan ng eucalyptus. So, ito ay kilala din na makakatulong na magpalamig ng pakiramdam na hinahalo yan minsan, pwedeng ilagay sa gums, sa saan man, sa oil, pinapahid din natin sa katawan. Kaya karamihan yung mga, halimbawa, epicacin oil at kung ano pa, meron din eucalyptus, di ba? Bukod dun sa major active ingredients, meron pa itong ibang inactive ingredients na siguro tumutulong para magsama-sama sila na mas maayos. Kung mapapansin nyo, ito po yung ibang inactive ingredients. Meron pong petrolatum. Yan yung parang petroleum jelly. Okay? Kaya kung titingnan yung petroleum jelly, halos yung consistency pareho sa Vicks, di ba? Parehong itsura niya, madikit-dikit.
ano bang term tama? Malambot na madikit-dikit, na gummy, madikit-dikit, di ba? So, yan yung mga ingredients, pero in little amount. Though, may sinasabi na yung petroleum jelly na nandoon sa Vicks ay maaring meron din taglay na health hazard, which is, ipapaliwanag ko mamaya. Ngayon, ang tanong, Dok, sinisira mo ba yung Vicks? Hindi ko sinisiraan. Actually, makakatulong nga sa kanila to para makilala ng mga tao, no? Kasi ako gumagamit din ako. Ito yung Vicks na maliit, ito yung Vicks na malaki, okay? Gumagamit din ako, so hindi ko sinisiraan. Pero marami sa inyo na hindi alam yung tamang paggamit na to. At marami sa inyo, magpakatotoo kayo, ha? Mamatay na yung sinungaling. Kayo po ba? Na pagtiyagaan nyo na ba? Nabasahin yung mga nakasulat dito sa botelya? Yung mga maliliit na letra, ito malaki pa to, paano itong isang maliit? Hindi mas maliit ang sulat na pagtiyagaan nyo na bang basahin? Dahil yung isi-share ko po sa inyo ngayon ay halos nakasulat dito sa botelya. Okay, so ano muna yung uses? May 10 gamit ang Vicks VapoRub. Ang number 1 na gamit na to, na basis po to sa mga scientific studies na, may scientific support. Number 1 ay tumutulong makaginhawa ng pagbabara ng inyong ilong or congestion na tinatawag. Tama po yon. Number 2, nakakatulong mabawasan o papaginhawa ang inyong ubo. Number 3, nakakatulong mabawasan yung medyo pananakit o kirot ng mga kalamnan pag ito'y pinahid. Nakakatulong din sa mga may fungus or fungal infection ng mga toenails, no? Kaya may mga alam ako na naglalagay niyan sa kuko, lalo na sa paa. May mga ibang pag-aaral na sinasabi nakakatulong daw mabawasan ng stretch marks. Okay. Number 6, tumutulong mabawasan ang gaspang ng inyong balat, lalo ng inyong talampakan. Kaya yung mga medyo magaspang ng talampakan, ang isang ginagawa, linalagyan daw ng Vicks, yung iba linalagay petroleum jelly, at naglalagay po sila ng medyas at itinutulog nila sa magdamag. Number 7, tumutulong mag-repel ng mosquitoes o yung parang insect repellent. Number 8, tumutulong din daw sa ilang mga pag-aaral na mabawasan yung mga acne spots. Number 9, tumutulong sa mga taong sumasakit ang ulo o masakit ang ulo. Yan ako, na-try ko na yan. And number 10, nakakabawas ng pangangati ng balat. So kung makati ang balat, sa anuman, nakagat man ng insekto o kung anuman, pag-apply niyo yan, maaari makatulong. Yan yung mga standard na alam natin na paggamit. Pero, kung kayo'y magtsatsagang basahin ito, o kaya pumunta kayo dito sa www.poison.org. Yan yung Pest Control, National Capital Poison Center. Tingnan nyo lang po at i-type nyo lang po, is Vicks VapoRub safe? Yan. Subukan nyo po. At ang unang lalabas, ito po. VapoRub inhalation. Can Vicks hurt your lungs? Ito. While inhaling small amount of Vicks, kung kayo'y nakalanghap niyan in a small amount, walang problema. VapoRub is unlikely to cause damage of the lungs. Pero, excessive use of Vicks under the nose, ibig sabihin, linagay mo yan dyan sa may labas ng ilong nyo o doon sa loob, is associated with a rare form of pneumonia called lipoid pneumonia. The ointment based in Vicks VapoRub contains petroleum product, petrolatum, which is, pag na-apply nyo sa nose nyo, ay pwede mag-cause sa inyo ng chemical pneumonitis. Yan na yung sinasabing lipoid pneumonia. So, ang tanong, it's not safe to use Vicks because pag in-apply nyo to sa nose, meron tong tinatawag na Campor, yung aking binanggit kanina, which have a toxic effects if absorbed through the mucous membrane in your nose. Ingesting Campor, ito'y nakain nyo pa, may cause seizure and death. So, tinignan ko ngayon. So, wala namang kakain ng Vicks, di ba? Tama, walang kakain ng Vicks. Sasabihin ng tao, ay, si Doc talaga, kakainin ba yung Vicks? Ito po, may lumabas po na pag 2 years old below at kinain ng Vicks, aksidente, iniwanan nyo dyan, at yung bata, kala niya siguro, yung mga gerber, di ba? Di ba mga gerber, ganyan eh. Ay kinain niya, doon po nagkakaproblema. Kaya isa sa nakalagay dito sa botelya, bawal sa below 2 years old. Okay. So, Vicks VapoRub is not safe to eat.
When swallowed, the Campor in Vicks VapoRub can cause nausea, nagduduwal, vomiting, sumusuka, seizures, and death. Small children are at increased risk for toxicity after consumption of Campor-containing products. Kaya ilayo nyo po yung mga yan sa mga bata, lalong-lalo na mga 2 years old below. So, may isang binasa rin ako na itong sinasabi, it isn't safe to ingest VVR. VVR is Vicks VapoRub, shortcut lang yan. You should avoid getting it to your eyes and applying it to areas where your skin is broken or damaged. So kung may sugat po kayo, halimbawa, nagasgas ka, nagkasugat ka, open wound, tapos pinahiran nyo ng Vicks, masama po yan. In addition, you should avoid heating. Iwasan nyo ang pag-init ng Vicks VapoRub or adding it to hot water. Ito pong sinasabi ko, as I've said, nandyan po sa botelya. Vicks VapoRub isn't safe for children under 2 years old. Swallowing Campor and active ingredients in VVR can cause serious side effects in children, including seizure and death. So ngayon, eto na ha. So, hindi ko po mapakita sa inyo to dahil sobrang liit. Di ba? Sobrang liit. So, ganito po ha. Panoorin nyo na lang po. Ito. Caution for external use only. Keep out of reach of children for use on adults and children above 2 years. Not to be used by children under 2 years of age unless directed by physician. Campor can cause convulsion. Discontinue use if irritation develops. So mismo dito sa botelya ng Vicks nakalagay yung mga precaution. So temporary symptomatic relief of clogged nose and coughs. Ang tamang paggamit nakalagay din dito, massage Vicks VapoRub on throat, chest, and back. Okay, nakalagay rin dito yung madalas ko marinig na ilagay daw sa tubig na mainit. Do not apply heat, microwave, or add to boiling water. O yan. So, nandyan na mismo. Hindi lang natin nababasa yung mga nakalagay sa label, no? So, yan yun, ha? Do not, ha? Do not. A. Take by mouth. Or place in nostrils. O ilagay o ipahid sa ilong. B. Do not apply to wounds or damaged skin. C. Do not bandage tightly or use with heating pads. Yan po yung nakalagay sa botelya. Okay. So, yan ha. Pinakita ko na po sa inyo. Binasa ko mismo dun sa botelya. So, itong lecture na to ay para magbigay ng warning sa inyo na bagamat maraming health benefits, alamin lang natin yung mga precaution. Mahalaga po yan. Okay? So, kung nagustuhan nyo po yung aking paliwanag, di mag-iHeart GSK dyan sa ibaba. As a sign of your love and support lang dito sa aking channel. At imbitahin nyo yung mga friends ninyo na manood dito sa Gabay sa Kalusugan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. Subscribe at thumbs up nyo po itong video. Okay? Sana meron po ako na-share sa inyo at naging makabuluhan ang inyong panunod dito sa Gabay sa Kalusugan. Okay? Sa susunod, maraming salamat po. Ako po si Dr. Gary C. Ang inyong, ayan na Bye-bye!